Ayan po. Ayan. So, gising pa po ba? Gising po ba? Pumalakpak ang mga gising pa! Ayan. Hello. Hi. Okay. So, ako nga pala si Sir Jessica Lee. Nagmula. So, dalawang logo nakikita niyo po na dalawang paaralan. Bakit po dalawang paaralan? Sapagkat dito po ako nagtuturo. Una-una po, ako po ay Araling Panlipunan. Guro po ako sa Araling Panlipunan, grade 7, mula sa Quilito National Vocational High School. So, sama po kami ng new curriculum, new implementation ng matatag curriculum. And nung seminar po namin, isa po ako sa napili bilang demonstration teacher last seminar po nitong July, para demonstrate yung paano pagtuturo ng matatag curriculum. Yan. Tapos, dito po sa isa, yan. So dito po sa isa, ito po ang Dalawasang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag, sapagkat dito po ako nagpa-part-time. Part-time po ako, nagtuturo po sa kolehiyo. Ayan, nandyan po sila, nasa paligid-ligid lamang po sila. Baka yung isa po dyan ay pakibantayan at baka pumikit na po dyan. Ayaw na po mag-mention. And sa itaas po, syempre, ang aking Facebook page. Yan. So, simulan po natin. Next slide po. So, syempre, bayan ng Bustos. Syempre, ang Bulacan Military Area ay obviously ay matatagpuan sa bayan ng Bustos. So, yung kanina, pakibalik po ulit. So, dito pala sa bandang gitna sa bayan ng Bustos ay meron po isang parke na nakalaan po para sa BMA. Para po sa BMA. What it stands for? Bulacan Military Area. Next slide po. Next slide po. Siyempre, pag sinabing Bustos, kilala po ang Bustos sa isang bukis na tinatawag po natin Minasa. Sarap po niya, no? Kapag halimbawa po, may isa po na tatay, minsan pagtatay ko, minsan po basta kung sino po yung galing sa amin sa Bustos, ay siyempre, hindi kami papayag na wala silang alam, Minasa. Okay? Next slide po. Siyempre, bago mo i-discuss ang tungkol sa Bulacan Military Area, kilalanin muna natin yung tao sa likod ng Bulacan Military Area. Walang iba kundi si Manong. Sa katunayan po, si Aleo Santos po, sa pagkakataon po dito, ginagawan ko po siya na biography po. Kaya ito pong bakasyon po natin, teachers na nagpakasyon po tayo, ano po mga pinagagawa natin nung bakasyon tayo. Samantalang ako, nagsusulat ng libro. Habang kayo nag-finish, yung iba, kasi nag-swimming ako, babalik po sa laptop ko. Bakit? Nagsusulat po ako ng biography ni Aleo Santos. Bakit po? Si Aleo Santos po kasi, sa pagkakabasa ko po ng biography niya, parang ang tingin ko, nakikisilong siya sa iba't ibang aklat. Nagtanong po ako, may aklat na po ba tungkol sa kanya? Yung biography niya, ang sagot sa akin, wala. So, napagpasyahan ko, nagawa nito. Ito pa ang dahilan. Next slide po. Ayan. So, syempre, gumawa ko ng mga larawan ni Aleo Santos. Syempre, pag sinabing Bustos, nakadikit na sa pangalan ni General Aleo Santos. Next slide. Siyempre, pinapakilala ko po, bakit po si Aleo Santos? Ito po ang aking classroom, ito po ang aking munting classroom. Ako po ang class advisor ng grade 7, Aleo Santos. Kaya ito rin po ang isa sa dahilan
Sa lahat po ng class advisor ng grade 7, 23 sections lang naman, no? Grade 7 pala po yun. Ng Ginto National Vocational High School, ako lang po ang nag-interest sa section na nire-represent ko. At walang iba kundi si Aleo Santos. Itong larawan na ito po yung nakaraang PTA meeting. Kaka-elect lang, ito yung mga officer ko yan. So, yan po yung isa sa dahilan kung bakit lalo akong naka-interest. And then, tingin mo sa itaas, picture na Aleo Santos, ako lang po ang nag-edit niya, ako naglagay niyan. Kaya may Mama Mary pa dyan sa itaas. No? Sabi ko nga sa mga bata, wala man tayong actual CCTV, pero may mas matindi tayong CCTV. At ayun, ang matindi natin CCTV. Next slide. Si General Aleo Santos ay tunay na anak ng Bustos. Naging bayani ng ikalawang timbang pandaigdig, nakasama sa Marcha ng Kamatayan o Death March, nakaligtas sa tiyak ng kamatayan, nakauwi din sa Bustos matapos na matakasan ang tiyak na kamatayan. Matapos ang kanyang pahinga ay nanumbalik ang kanyang lakas. No? So, ganito po iyon. And then, sa pasusunod yan, itinatag ang Philippine Legion bilang maliit na gerilya at kalaunan po ay naging PMA. Now, ilalagay muna natin si General Aleo Santos. Nung nabasa ko po yung kanyang talubuhay, ang laking paghanga ko sa kanya talaga. Kaya nga, si General Aleo Santos po kasi ay sa katunayan po, teacher din po ang natapos niya. Pero pinasok ibang landas ang kanyang tinahan. Ang tinahan po niya ay unang-una po, naging jail guard, tapos naging reserve army, hanggang sa talagang kinarera na niya. Kinarera na niya talaga yung kanyang pagsusundalo. At hanggang sa dumating sa punto, itong ikalawang timbang pandaigdig. No? Actually po, kwento po sa akin ni Aleli, ito lang po. Ang alam po natin, April 9 kasi yung Death March, alam natin yon. Pero may sinabi po siya sa akin, April 7 pa lang po, pinapapila na sila. Sabi niya sa akin yun, pinapapila. Kaso ang problema lang, si Alejo po, humaharap pa sa sakit na malaria. Sige, imagine niyo po hindi pa magaling ang sugat niya sa iwapan, tapos may malaria pa, tapos sasabak ka sa Death March. Pipila ka, lalakad ka ng layo-layo, tapos may malaria ka na, hindi sariwang sugat ka pa, hindi ka pa magaling. Tapos lalakad ka sa ganong kahaba, tapos ang init-init pa. Summer pa, di ba? April. And then, sabi ko nga po dito, natakasan po niya ang tiyang kamatayan. Nung napanood ko po yung sinilipsik, inulit-ulit ko po yung manong 3 beses tinangka niya Leo. Sa ikatlong pagkakataon, nagtagumpay siya. Ito po ay nangyari sa Betis. And then sumakay siya ng bangka na binabasa sa punoy. And then, ito yung tinahang niya pauwi sa Bustos. Okay? Next slide po. So ito po yung ilang sa mga dokumento na ito po yung pagkilala ni Alejo bilang commander ng PMA dated December 21, 1940. Next slide. So another one. Pirmado po ni Bernard L. Anderson. At syempre, certified copy, Alejo S. Santos. Next. Ayan. So, pupunta na tayo ngayon sa mismong topic ko. Ang Bulacan Military Area. Next slide po. Ayan. Ang pogi. Coco Martin yan. Ayan. So, itong larawan po nito, ito ay last July lamang po ito nangyari. Kasama ko po dito yung isa sa mga anak ni General Aleo Santos na si Tita Liberty Duglao. Kami po magkasama at that time. Bago po sila bumalik ng Quezon City, pinasyal niya po ako dito. Pinakain na muna ako ng tanghalian sa kanya ako dinala dito sa lugar na iyon. Next slide. Ang Bulacan Military Area. Ayon sa tala, hindi pa ganap na maayos ang
sariwa may sugat. At hindi biro kasi ang kanilang pinagdaanan, lalo na nung sila ay nakikipaglaban. Now, talagang pagdating at pag-uwi man sa Bustos, ay nagpahinga siya ng todo talaga. Kasi hindi biro talaga eh. No? Tapos, hindi niya ipagkatiwala ang sarili dahil aktibo ang kaaway. Kasi nga po, bakit aktibo ang kaaway? Kasi nga po, pinaghahanap kasi sila lahat ng mga nakatakas. Meron akong isang na-interview na veterano, sumalangit daw ba? Sabi niya sa akin, pag may nakikita daw siya kapon, bagong takas po siya nang galing sa Death March. Pag nakakita po siya sa damong hapon, nagtatago siya, baka siya ay mahuli. Kasi nga po, pinaghahanap po kasi yung mga nakatakas ng Death March. Okay? Then dahil may dahil mainit pa sa mata ng mga kalaban, lumipat ang ilang mga individual na nakatakas sa Baliwag, sa Rafael at Plaridel at iba pang mabahay sa Bulacan upang maiwasan ang pagtulas at mahuli ng kalaban. Next slide. Okay. Yan. Natapos na ang panahon ng kanyang pagpapahinga. Matapos ang pahinga ni Manong, lihim na tinipon niya ang kanyang mga naging kasama na nakatakas ng marcha ng kamatayan. Lalo na sila, Lieutenant Delvin Castro, Lieutenant Lino Natividad, at Lieutenant Tranquilino Sebastian upang pag-usapan kung paano ipagpapatuloy ang laban. Kumbaga, now is the time para paano nga ba ipagpapatuloy ang laban. Parang ganito lang yan. Parang sa buhay lang natin yan. Pag nasusugatan lalo, tumatapang. Now, si Kapitan Santos, noong panahon na ito, captain pa lang po siya nitong panahon na ito. At ang kanyang maliit na grupo, bumuo na tinatawag na Philippine Legion upang maging isang pwersang maliliit na unit. Ang background na unit ay sirain o iharas ang mga grupong palinitik ng kaaway, makolekta ng impormasyon tungkol sa mga instalasyong militar at mga gawain ng politika. Kumbaga, ang layunin nila ay kung sino yung mga, sa madaling sabi, sino yung mga tinatawag natin mga pili, sino pa yung mga kung sino po yung mga malalapit sa Hapon, yun yung kanilang target on that time. Next slide po. Ang opisyal ng US Force na si Captain Bernard L. Anderson na tumakas din mula sa Bataan ay nagtungo sa kabundukan ng Biak na Bato sa San Miguel noong Hulyo sa 1942. Sa kanunang bahagi ng lalawigan, si US Cavalry Trooper Captain Joseph sinimulan ni Parker ang sarili niyang kilusan ang laban. Dahil sa inspirasyon ng parehong enerhiya na nagbigay buhay sa Bataan at Corridor, ang mga kalalakihan mula sa buong lalawigan Bulacan ay bumuo ng mas maraming grupong kilikya. Nagtatag si Anderson ng mga esquadron sa San Miguel, Cabochan, Jose Maniguez, Evangelista, Gonzales, Hernandez at iba pang mga lokasyon. Next slide. Itinatag ni Virgilio P. Enriquez ang Squadron 157 sa San Rafael sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga tapat na residente ng kanyang bayan sa paligid niya. Pinakisawaan ni Pedro Vivildes ang Squadron 150 sa San Ildefonso. Nag-utos si Anderson para sa organisasyon ng bawat isa sa mga squadron na ito. Gayunpaman, ang mga squadron na ito ay umupas pagkatapos na umatras sa Anderson sa malayong Tayabas. Lalo na kung isa sa alam-alam ang mabangis na pagdating ng mga kaaway na puwersa o yung puwersang kaaway. Next slide. Si Kapitan Alejo S. Santos sa pamunuan ng PMA ay lubusang inayos ang unit na may layunin pagsama-samay ang mga aktibidad at sa gayoy maiparamdam ng kaaway ang presensya nito. Dahil sa seguridad naging code name na Bulacan Military Area Paul Divino
Division or Ball Military Area. Ang isang pangkalagang kawani ay nilikha para sa Division Headquarters noong Disyembre sa 1943 tulad ng sumusunod. Next slide po. Ito po yung mga bumubuo official. Aleo S. Santos bilang Division Commander. Ako, last 5 minutes na ako. Lino Natividad bilang Chief of Staff. Delvin Castro bilang AC of GMAT. Ayan po yung mga pangalan ng mga opisyal na naitatag sa BMP. Next slide. So ito po pala, ito pong larawan na ito. Ito po yung mula sa Philippine Veterans Affairs Office Archives. Ito po yung mga listahan. Listahan po ng mga pangalan na ito po yung mga unang naging kasapi at saan sila bayan nakatira. No? Ito po yung mga listahan ng mga unang kasapi ng BMA. Ayun, may tinuturo si Ate Christy. Ayan. Baka may kamag-anak po kayo dyan. No? Baka may kamag-anak po kayo dyan. May San Miguel. Ang daming San Miguel. San Rafael, San Miguel. Abay, puro San Miguel yata. No? Puro San Miguel. Ano? Kaya, relate po si Ate Christy. Next slide po. Ang BMA ay nahati sa 4 na regiment. First Regiment, pinamumunuan ni Lieutenant Maximo Abanyo. Second Regiment, pinamumunuan ni Lieutenant Colonel A.P. Maclang. Third Regiment, pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Alfredo E. Cruz. Fourth Regiment, pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Pedro Butis. Next slide po. So ito yung mga bayan. Saan po ba kabilang na regiment ng mga bayan na ito? Sa first regiment, ito po, no? So yung Polo, Bantog, Ditubayan, Marilao, Bubawe, Santa Maria. Ayan, ito po babasahin ito. Ito po yung mga bayan na kabilang sa mga regiment na ito. Next slide po. Ang Bustos po ay kabilang sa 3rd regiment. Next slide. Yan. Maliban sa mga persong pansinutan, mga unit ang supply para sa buong tanggapan ni Anderson, ang gawain ng Guerrilla sa Bulacan Military Area ay esensyal na wala sa pagitan ng Hulyo sa 1942 at Marso sa 1943. Nag-organisa lamang sila, nagsagawa ng paulit-ulit na pagsasanay. Kasi bakit po sila nagsagawa ng mga paulit-ulit na pagsasanay? Siyempre, alam naman po natin, ano po yung pinanggalingan po nila? Hindi po ba yung talagang yung hirap nila na yung sa pagkikipaglaban po nila na marami nagkasakit, nagulong sa armas, pero this time, kailangan bago sumabak ulit sa isang laban, kinakailangan po paghandaan na para hindi na maulit kung ano yung nangyari nung nakaraan. Ayon sa panawagan, maraming miyembro ang nanatili sa kanilang sariling mga tahanan. Kinilala ng utos ni Anderson ang humigit kumulang 70% mga sundalo ng 29 guerrilla squad habang kinikilala ng BMA ang natitira 10%. Ibig sabihin po, for their security purposes, wag muna silang masyado dandan sa labas. Next slide po. So ito po yung kautusan mula sa East Central Luzon Guerrilla Area Headquarters. So, Sign Edward Edwin P. Ramsey. Okay, next slide po. Malapit ang matapos. Matapos ang isang labanan ng 16 ng Abril sa Bukawi, Kinasawi, lalo na ang 3 opisyal ng PMA na si Lieutenant Colonel Juan San Pedro, Nicolas Rodrigo at Lino Natividad. Kaya pinagpasya ng PMA na muling hatiin sa 10 mula sa 4. At ito po yun. Next slide. Okay. So, ang Valenzuela Regiment, Republic Regiment. So, yan po yung mga pangalan ng mga regiment mula sa 4 naging 10. Ngayon, saan po nang galing yung mga pangalan na ito? Kanina nga ako, minabanggit yung Buena Vista. Yung kanina po may nag-report tungkol sa Buena Vista. Na? Ayan. So, yung 74 sa Trabayan, tamang-tama kayo, sir. Ayan. Siyempre, tinahighlight ko po ang Bustos sapagkat ang Bustos po ay kabilang sa Mariano Ponce Regiment. Para sa punang galing ang mga pangalan na ito, maaari na galing
bayani ng Bulacan, makasaysayang lugar, at the same time po, ay galing ito sa mga makasaysayang pangyayari o kaya yung tatlong republika na tinatag sa Bulacan. Next slide. Ang BMA matapos sa timaan, ang Section G5 ng Bulacan Military Area ay nagtatag ng ugnay sa pagitan ng populasyong sibilyan at ng pwersang militar sa pagpasok ng mga pwersang mapagkalaya ng mga Amerikano. Si Major Pelagio Cruz ay kumilos bilang Provincial Liaison Officer at sa bawat munisipalidad ng Lalaki ay hinira ang mga Municipal Liaison Officer